Hello, isang magandang araw po sa inyo mga boss idol, mga parts. Ngayon po meron po tayong gagawin na isang for the box GMA. Ayan, ang naging problema po nito, ayaw po mag-power, ayaw magbukas. So, testingin po natin kung talagang ayaw magbukas, ano? Tingnan po natin. So, ayan po, ito po yung ating saksakan, ano? At isasaksakan po natin yung ating electric fan. Ayan po. So, naglulus. So, lagay pa natin dito. So, okay naman, dito na. Ayan po. Ang gawin po natin, tingnan po natin itong ating for the box, ano? Isaksak po natin kung talagang ayaw mag-power. Yun. Meron siyang spark doon pagka sinaksak nyo. So, natural lang po yun, ano? So, tingnan po natin dito, ano, kung mag-power po siya. Pero mas maganda nga, mag-power siya, ano? Pindutin po natin dito, ano? I-long press po natin matagal. So, ang problema, ayaw po niyang mag-power, ano? So, yun. Yun po yung ating gagawin. Panoorin niyo po yung ating video, no? Para makakuha po kayo ng idea. Kung sakali man po meron po kayong i-repair na ganitong for the box, ano? Marami po akong for the box na nire-repair. Ito po. Yan po. Yan po yung mga problema, no power. So, nagre-repair din po tayo ng flat screen TV, ano? Andito po tayo sa aking loob ng bahay. Sa kadahilanan po medyo maulan po ngayon, ano? At meron po tayong nararanasang bagyo. Ayan. Ito po yung ating mga nire-repair. Ayan, dyan ko po nilagay po sa loob. Nagre-repair din po tayo ng amplifier at saka yung mga speaker po na ganyan. So, sa susunod po nating upload, ano? Meron po tayong i-repair. Ito. Ang problema po nito, charger pin. Ito. Ang gagawin po natin, i-rerekta po natin. Alisin na po natin itong charger pin. At meron po tayong dalawang wire na ilalagay dito, positive, negative. So, tuturuan ko po kayo, no? Para po magawa nyo rin po yung ganitong speaker, ano, or ganyang speaker, or basta kahit anong speaker, basta ang sira yung charger pin, ano. So, ayan. Simulan na po natin yung ating gagawin dito sa ating for the box. Panoorin nyo po ito at mabilisan lang po yung ating upload. Ayan po, medyo dumalang po yung ating pag-upload, ano, sa kadahilanan po napakarami po nating mga ginagawang mga appliances nagkasabay-sabay. Nagkataon po na talaga tayo po ay natambakan ng gawa. Kaya po dumalang po tayo mag-upload ngayon. Pero sinisikap po natin pagka po may time tayo, tayo po ay nakapag-upload na weekly, no? So, i-upload po muna natin, ano, yung ating gagawin na for the box, nabubulo lang. For the box, ano? Yun po yung huwag nyo kakalimutan pagka po magre-repair kayo. O halimbawa mga nag-plugin po kayo, titingnan nyo po yung saksakan kung ito po ay nakasaksak or hindi, no? Kasi delikado po, no? So, ayan. Natanggal ko na po yung tornilyo na to. Ito na po. Mabilisan lang po yung ating upload para po hindi kayo naiinip sa ating panonood. So, pag binuksan po natin itong ating for the box, makikita po natin na ganito po ang laman niya. Ayan, no? So, ito pong side na to, ito po yung kanyang power supply, ano? So, dito po tayo magpo-focus sa kanyang side na to. Sa side na to, yung power supply. So, kung minsan, ang dapat po natin i-check dito, ito nga mga diode na to, capacitor, yung mylar capacitor na yan. Ito, bihirang-bihira nasisira nito, no? Yung kanyang maliit na transformer, ano? Bihirang-bihira po ang nasisira nito. Pangkaraniwan lang po dito nasisira. Itong mga mylar capacitor, saka yung diode, ano? So, saka itong cord. So, ang una pong gagawin natin sa cord, sige, check po natin sa cord, ano? Para po, sigurado tayo. Gagamit po tayo ng isang analog multimeter, ano? Sige, hanapin ko lang po yung ating analog multimeter. Ito ang gagawin po natin, ano? I-calibrate po muna natin, ano? Bago po natin ito gamitin para po sigurado po tayo sa ating makukuha, no? So, calibrate po muna natin. Ilagay po natin sa 0. Ayan. So, nakakalibrate na po, ano? Kinakailangan pumalo po siya ng hanggang mabubulol ako mga parts. Hanggang 0, no? Kailangan pumalo po siya ng hanggang 0. So, dito po tayo sa isang linya na to, tapos hanapin po natin kung saan pamalo. Ayun, no? Pumalo po na hanggang 0. Ibig sabihin yan, magka-connect po itong wire na to, wala po siyang lagot, ano? So, kabila naman po tayo, no? Ayan po mga parts. Ayan po mga parts, dito naman po. Okay, good po siya, pumalo po siya ng hanggang 0. Ibig sabihin nun, wala pong lagot yung ating wire. Minsan po kasi, pagka po may lagot, hindi po papalo ng hanggang 0 yan, or minsan, mahina po ang palo. Pagka po mahina ang palo, ibig sabihin nun, nagko-connect po siya, kaso hindi na po siya talagang totally magkatugtong tong wire na to. Ibig sabihin no, meron pong lagot na wire at konti na lang po yung connection niya. Ito, okay siya. Buo po itong ating wire na to, buo po ito. Ngayon, ang problema po nito, andito po sa kanyang power supply.
Ngayon, mas madali po natin ito ma-repair kung halimbawang titingnan po natin yung mga pyesa. No? Minsan po kasi may pagkakataon na makikita po natin ang ebidensya. Ano? Katulad po niyan, wala po ba kayong napapansin o meron? So ito po, pansinin nyo po ito. Itong isang mylar capacitor po na to, kung papansinin nyo, ayusin ko na po yung ating camera. Kung papansinin nyo po itong ating isang capacitor, kapansin-pansin nyo po, ayos yung kanyang ibabaw. Oh. Medyo nakalubog nga lang siya ng konti, pero kapansin-pansin nyo po, ayos siya. Kung papansinin nyo po ito, so tingnan nyo po, nakalobo po itong isang ating capacitor. Oh. Tingnan nyo po, nakalobo kumpara dito sa mga katabi niya. Oh. Hindi. So pagka po kasi bumili po kayo ng bagong capacitor or nakakita kayo ng bagong capacitor, hindi po ganito yung itsura niya. Oh. Ito po kasi nakalobo sa ibabaw, oh, nakaangat. So ito hindi na natin to gagamitan ng tester. So sure na ito po ay sira. Tingnan po natin, papalitan po natin itong ating mylar capacitor. Titingnan po natin kung mag-o-open na po ating for the box. Ano? Subukan po natin palitan. Ang gagawin po natin, aalisin po natin to. Ito. So ito po yung ating pinagpalitan. Ano? Tingnan niyo po ito, nakalubog po yung ibabaw niya, tapos ito po nakalubog. Oh. So kung titingnan niyo po, hindi po sila magkaparehas ng itsura, pero magkaparehas po sila ng microfarad. Ano? 1000 UF, ito 35 volts, ito 16 volts. Pero okay na po ito. So tingnan po natin, ikabit po natin. Ano? So pagkakabit po nito, mga parts, nakikita niyo po ba yung guhit na puti na yon, yung may line na puti? Ayun, no? Ito yung may line na puti. Ito po yung kanyang negative at ito po yung kanyang positive. So ito po yung ating negative ng ating capacitor at ito po isa yung ating positive ng ating capacitor. Ngayon dito po natin ilalagay yan, ano? Sa negative, ito po wala po linya dito. Yun po yung kanyang positive, ano? Dito po natin ilalagay sa positive. Tapos yung isa sa negative, ano? Yung may linya po na puti na to. Hinangin lang po natin dito to. Mamaya na po natin puputulin, hinangin po muna natin. Ayun pa, pagkatapos po natin hinangin, tingnan po natin kung medyo maluwag pa. Ayun po, mahigpit na po siya. Ang gawin po natin, putuli lamang po natin to, ano? Ayun po, pagka po naputol na po natin, ang gawin po natin, brasin lang po natin to, ano? Baka po mamaya kasi may tumilansik na hinang, ano? So ayan, nabras na po natin. So ibalik na po natin, tingnan po natin kung ito po ay magpa-power na, ano. So dito naman po sa pagkabit ng ng socket, wala naman po kaligo-ligo to kasi hindi naman po siya papasok dito kung hindi po magkatugma. So ikabit na po natin yung tornilyo habang pinapainit natin yung ating glue gun, ano.
Yan po, nadikitan na po natin ng gulugan. Ngayon, tingnan po natin kung may ground, ano? Bago po natin i-plug in, ano, sa kuryente. So, tingnan po natin, ha. Dikit po natin dito sa metal yung ating test probe. Tapos kabilaan natin to. Dikit natin sa metal. So, walang ground, ano? Wala siyang ground. Baka po si mamaya may ground para sigurado po tayo, ano? So, saka po natin i-plug in, ano? So, mamaya na po natin tatakpan to. I-plug in na po natin, ano? Huwag nyo na po hawakan dito pagka po hinahawakan yung ganyan, ha. So, tanggalin ko lang po itong saksak ng ating gulugan. Lagi na po natin, ano? Yun. Yun, oh. Kapansin-pansin nyo po, meron na po siyang power, ano? Nag-aabot na po siya. So, ganun lamang po ang ating gagawin, ano? Yung ating pinalitan dito, itong ating capacitor, ano? So, hindi na rin po tayo nag-troubleshoot dyan dahil nakita na po natin yung problema. Ganun lang po yung mga ginagawa dyan sa mga GMA out of the box. Napakadali po, di ba? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para makakuha ka ng idea sa pagre-repair. God bless you all, mga boss idol.